pala naka-on ang data ko kaya no, wala yung ating audio. Ayan, patugtog tayo ng Ben and Ben. Tayo na padpad, akalang malaking sablay. Yeah, pasensya ka na. Yun, stretching tayo. Masarap tayuan guys sa mga kaaraw nitong motor na to. Yan, may radyo na tayo. Kanina nawalan ako ng ng Bluetooth. Sarap bumiyahe talaga pagka meron kang comms. Kahit simple comms lang, basta yeah, there's something that keeps you alive, keeps you awake. Pasensya ka na. Woo! Enjoy. Alam niyo, hindi ako nagsisisi guys sa mga kaaraw na this time kumuha ako ng adventure. Alright, let's go. Hey, what's up guys? What's up mga kaaro? Welcome back sa ating channel. Alright, good morning guys. Kanina pa may bubuntot sa akin sa likod. Okay, tinatry nyo siguro subukan itong si 5 natin. Anyway, so guys, at mga kaaro, alas 8 na. Oh boy, oh boy. Well, alam nyo ba na nagplano akong bumiyahe ngayong araw na to. Itong biyahe natin na to dapat alas, oras ba dapat? Dapat alas alas 4 madaling araw. Anyari sa atin, late tayo ng gising. Paano madaling araw, nagising pa rin ako. So nalate ako ng tulog basically. Kaya yun. So anyway guys at mga kaaraw, samahan nyo ako. We're gonna do a long ride. So ito ang unang long ride. Well, yeah, I think we can say it. Long ride naman. Long ride tayo papuntang Pangasinan. Long ride na rin naman na yun di ba? Okay. So, tayo ay pupunta ng Pangasinan. Pa-bless natin ito sa Manawag. Ako kasi normally pagka may bagong sasakyan, motor o kotse man, gusto ko dinadala sa Manawag. So syempre gamit natin itong ating motor, the Vogue 500 DSX adventure bike, segment ng Vogue Philippines. So mag-inquire, punta kayo sa showroom nila sa 8th Avenue. I mean, kung gusto nyo ma-check, masakyan, ma-test, check it out.
Alam niyo ba mga kaaro na hindi ako sanay maglagay ng top box sa motor. Ever since pag nagmomotor ako, lagi ako naka-backpack kasi reason is madalas tayo may dalang laptop and gusto ko yung nilalagay yung laptop ko sa backpack, laptop bag. Kaya hindi ako sanay maglagay ng top box. Kaya parang may fear ako na parang mahuhulog ba tong top box nito. I'm not sure kung ako lang nagkakaroon ng ganong pakaramdam sa unang beses, pero may kaibigan kasi tayo na nahulugan ng top box dati. And syempre pag nangyari yun, kawawa ka, nandiyan magamit eh. Parang may fear ako ngayon na baka mahulog to or what. Although sinecure ka naman na, meron lang ganun pakiramdam. So ayun na nga, dapat maaga akong bumiyahe kanina, kaso nakatulog ako ng super late na. Medyo excited umuwi, no? Hindi naman, ganun talaga ako pagka medyo may mahabang lakad minsan. Ang masama, kahapon kasi gumising din ako ng late, alas 10 na yata, dahil late din ako nakatulog. Kaya tuloy, yun ang effect niya sa akin. O, paakyat na tayo ng expressway dito. Ang yahay. Woohoo! So mag-alas 8, 7:59 on the clock. Tignan natin anong oras tayo makakarating ng Pangasinan. I don't really intend na maghinto-hinto ng malimit this time, because ang alam ko may schedule yung misa doon, at yung last na schedule nila ng blessing ay hindi ganun ka late, although it's Saturday today. Ay, ay, ay. Ang sarap-sarap. $160 na naman tayo, 120. Sorry, nakakalimutan ko na break-in period pa pala nitong motor natin. So, ang paniniwala nila, I should not go over mga 120, mga 100. Eh kaso, yun kasing speed na yun, masyadong mabagal na para sa akin. Kaya yun, umu-over tayo 100. Pero siguro ililimit ka sa 115 na lang or 110. Patuloy na rin naman na yun eh. Sa ngayon kasi meron pa lang tayong 120 kilometers dito sa motor na to. So by the time we get back, we probably have 400 kilometers, or maybe 5, 6. Basta chill na lang tayo. Alam nyo, sa stance nitong motor na to, okay, I stand 5'4". Kasi meron na namang nagtanong kung pwede. In fact, nag-message sa akin kaaro
Kalimutan ko pangalan niya. Sabi sa akin, Kaaro, okay ba yan sa 5.4 or 5.5 pala? If you're listening, Kaaro, nanonood ka man, I am only 5'4". Okay. And wala akong problema dito. Depending ang tansya ko dito, depending or kung ang skill level mo will be probably like myself, pwede ka kahit 5'3 rito, safe. Or even 5'2". Yan. Syempre makakatulong kung magsasapatos ka na maayos, yung may konting or yung pang ride na tunay talaga, makakatulong yon. Oh, anyway, hindi ko alam kung binasa yung RFID natin. Sana mabinasa kasi nag-load na naman ako dito eh. Oh, by the way, ayun pala, nung magpalit tayo ng RFID, ito nasa baba yan eh, hindi nababasa. Kaya nang nag-exit tayo sa Marilao the other day, sabi ng Marilao, i-replace na lang natin sir, okay sa'yo. Sabi ko okay lang, para naman mabasa. Ang ano nga lang nun, downside nga lang nun, kung may balance yun, kasi nilagyan ko ng 500 lang naman. I think I have mga 300 plus dun. So hindi ko na-transfer, hindi ka agad nila ma-transfer yung buong 300. 100 pesos lang na ilagay dito. It's kind of activation fee lang. So yung 200 plus will be credited mga 7 days pa raw, if I remember that right. Yun ang sabi sa akin nung agent na nagpalit. So ayun, we will have to wait for that, I guess. Diba? Oh, yan ang downside. But I just hope okay itong ano natin, okay yung ating RFID this time. Sarap-sarap. Holiday nga pala ngayon, no? December 30. Kaya nag-uuwian ngayon. Woo! Okay, expressway. Kalabas na tayo ng ano tawag dito? Ng Valenzuela exit. Sarap. Malaking bagay talaga to. Ito. Hindi ko pala naisara mabuti. Sana hindi maingay yung audio natin.
Medyo mainit na guys. Huh. Ito nyo, 105 mabilis-bilis na nga pagka nandito ka. I think we'll be okay with 100 ganyan. Kapit ng gulong natin. This is a Metzler 2 runs. 19 sa harap, 17 sa likod, which is, from my research, mukhang yan ang pinaka-appropriate talaga naman sa mga ganitong klase ng bike. Yan. Medyo nakaangat ng konti yung likod. Ganyan sila. Motor din Yamaha. O inalahan natin yung Yamaha XSR yun Wala radyo ko. Parang nawala yung aking radio. Teka, it's not gonna work this way.
Wala, hindi pala naka-on ang data ko kaya nawala yung ano natin guys. Nawala yung ating audio. Ayan, patugtog tayo ng Ben and Ben. Tayo na padpad danadarama. Let's go. Alam niyo, hindi ako nagsisisi guys sa mga kaaraw na this time kumuha ako ng adventure. Sa mga gantong trip, maiisip mo, ay sarap ng adventure, oh. Sobrang chill lang. Ay, sobrang chill. Sarap. Yung suspension niya nakikilaro lang sa mga lubak. So hindi ka, alam mo yun, not much of a vibration sa mga arms mo. Pagka long ride kasi tapos nag-vibrate masyado yung motor, syempre discomfort yun. Dito okay, suabe. Alright, first shell dito yan sa bandang Tabang. Bilis natin ang bilis natin. Ay ay ay. Oh, Triumph, Trident. Ganda rin yan. Shout out Triumph Philippines. Namimiss ko mag review ng motor nila. Yung side mirror nito, hindi ako fan nung ginamit to sa 500RR or R, I mean. Kaya unang-unang pinalitan ko nung bumili tayo ng 500R na yon ay etong side mirror na to. In fact, I still have the stock ng 500R. Kung pwede ko pala ibalit dito if in case magluma ito. Bagong-bago yun Pero dito
okay na siya. I think it's good fit. You know, malapit siya sa kortehan ng pang BMW. I like it kasi kitang-kita yung mga nasa gilid natin. You just have to set it up ng maayos. Okay na. Sarap na nakamotor talaga. Hi. O sa mga ilang nag-e-inquire sa page nga pala, sa Aramoto page, pasensya na hindi ako ahente ha, binablog ko lang yung mga motor nila. Eto kasi may 4 na tao nang nag-inquire sa akin, nag-inquire about pricing, payment term. Ayun nga, yung isa nag-inquire if okay sa 5.5. Okay lang naman yon, pero gusto ko i-set expectation yun na hindi ako ahente, so hindi ako nagbebenta. Kung may tanong kayo about pricing as well as especially pagka payment term, hulugan o cash or discounts, mga ganyan, better kontakin nyo si Vogue Philippines directly. Sila makapagsabi sa inyo ng tamang information. Pero pagdating sa presyo, ito 380k ito. Okay, so pwede na kayo mag-reserve. Kasi ang alam ko, nakalapag na yung container ng bagong bagong batch nila. At marami na nagpa-reserve. Kaya unahan na lang ulit. Pareho nito, first batch owner kasi tayo. And ayun, luckily nakakuha na tayo unit. Pero dun sa mga wala pa, antay kayo ng second batch. Although syempre lahat process pa yung mga papel and all that, pero pa-reserve nyo na para ma-start na nila ang reservation at registration. Ganda oh, mat nga lang siya.
Guys, so itong part na to, this is plastic. Now, I've been comparing every time na pupunta tayo sa mga shows, tinitignan ko yung mga plastic na ginagamit ng mga manufacturers ng motor, kung kumusta sila. Reason is, para sa akin, makikita mo kahit na paano, or reflection kahit na paano ng quality ng isang motor ay yung mga ginagamit na parts, obviously, di ba? And plastic is one of the things na ginagamit nila. This bike, they use good quality plastic. Okay, good quality, hindi nalalayo sa mga known brands na motor. Maganda ang yari. Okay, for me, or tingin ko dito sa mga plastic na ganito, maglalast din sila. Okay, so ayun, isa yan. Another thing, yung paint job, guys at mga kaaro. Paint job is something na sobrang, I guess, nag-improve naman na talaga, dahil you know, all over the world, the technology sa paggawa ng paint job hindi na rin naman na, kumbaga, ano yan, sikreto. Okay, and dito, basta maganda ang ginawa ng Bosch. Ceramic coating na pala natin to, by the way. Up, up, yay, yay. Well, I noticed naka-sport mode na pala tayo, kaya mas aggressive na yung takbuhan natin. Hindi pareho ng Echo na syempre mas less fuel efficient, pero parang pigil yung motor. Ito talagang ina-unleash niya yung lakas. Ito na, sabi niya, eto na, pakita mo, galing mo. So ang rider na lang talaga ang ano rito. Ang question na lang pagka ito naka sport mode ka. Putek, umabot na naman tayo 120. Hindi akong gagayahin. Sorry guys, pasensya na ha, nakakalimutan kong break-in period ka pa pala. Wala masyadong enjoy yun tayo-tayo ka pa, nalalaman ha. Sarap naman. Ay, ay, ay. Talaga naman, napakasarap ng feeling guys. Kung adventurous ka, definitely this is something that you should have. May mahilig kang magpunta saan-saan, travel dito, travel doon, either solo or with Solo and Shota. Pwede to. Hindi naman tayo masyado mabilis isang nagtatanong nga pala kung kita raw ba yung dash natin pag tirik ang araw. Ito unfortunate sa kanya, hindi masyado.
So I think makakatulong kung malapatan ng matte color na or matte na ano to, tawag dito, yung sticker or protector. Kasi hindi siya ano pagka medyo tirik ang araw, hindi masyadong kita yung downside niya. Although malaki, sa gabi kitang kita, pero sa araw medyo talagang titignan mo Kaya sana naman sa susunod na version nito, Vogue, request nyo naman na na TFT ito. Importante kasi yan sa akin Although naman yan it's a way of it's weighing of pros and cons Etong motor na to, it's got a lot of things na kailangan mo for being an adventure bike. And dun lang siya medyo pumalpak, kaya amo na. Diba? Not really palpak, but I guess each motorcycle, they have their own strengths. Parang tao lang yan And kung ano man yung kagandahan nito, just kind of utilize it na lang. May battery pa tayo guys at mga ka-aro. Mexico Angeles Dau. Yan. May Petron na padadaanan tayo, pero diretso na ako. Medyo late na ako sa Lakeshore pala ito. Malait ako masyado para sa Blessing Yun ang main reason natin para dalhin to. Tapos baka malait tayo, wag na mamaya na lang tayo pa uwi mag chill. Let's go! O sa mga lahat ng, well, obviously makikita nyo to pagka uwi ko na pero sa mga babiyahe, kung makahabol tong video na to sa mga babiyahe papuntang probinsya, ingat kayong lahat guys sa mga ka-aro kung commute man o nakamotor, ingat lang. At syempre sa pagbabalik niyo sa Manila. Okay, ako kasi balikan lang to, hindi ako pwede magtagal dahil kailangan tayong balikan. So celebrate ako ng bagong taon sa Maynila, but then bibisitahin ko lang ating mga ilang kamag-anak at syempre magulang sa Pangasinan, Calasiao. Ang bilis nito si BMW. Yan yata yung kanina ma-overtake siya. Oops. Ito, sa switch siya ng walang ilaw. Hindi ko alam kung hindi ko nakita switch ng lane niya, pero nagulat na lang ako, bigla nag-switch na siya ng ilaw habang tayo pa-switch naman pa kanan, kumakaliwa na siya. Kaya sa pagmamaneho talaga guys, either motor ka man o kotse, it takes a lot of experience to know or to ride or drive safely. Kaya kung nag-aaral pa lang kayo na magmaneho, just keep on driving para makabisado nyo yung kotse or yung motor ninyo. Pero ang pagkabisado, ang pagmamaneho hindi natatapos sa pagkabisado ng machine na hawak mo. Kaya hindi siya natatapos doon. Kasi ang safe driving talaga
malaking factor ay yung maintindihan mo dynamics ng mga sasakyan or dynamics ng road. Okay, halimbawa andito ka sa ganitong klase ng road, ano dapat ang bilis mo, anong dapat yung mga style ng pagra-ride na meron ka. Sa ganito, obviously, example, hindi ka po pwedeng magpabilis over speed kasi huli. Pag nasa EDSA ka naman, obviously hindi ka na po pwedeng mag-speed din doon. Okay, sa EDSA, since ang challenge doon napakaraming motorista, dapat naintindihan mo na yung mga other motorists palabas-labas, hindi yung hindi chill. Kaya dapat pagandaan mo, na-anticipate mo kilos ng mga ibang sasakyan sa kalye. That's what I am calling as dynamics. At lahat yan natututunan natin dahil sa experience ng matagal na pagmamaneho. Naintindihan mo yung mga bagay-bagay, paano nag-work ang estilo ng bawat isa. You know what I mean? Okay, kaya ilang beses ko na sinabi to sa mga videos natin, mahalaga na na-anticipate mo ang kilos ng iba. Observant yung mata mo. Okay, pagka medyo experience ka na, mas madali mo naintindihan yung gagawin ng mga motor, ng mga ang tawag dito, ng mga kotse. Konting kilos nila parang, uy, alam ko gagawin nito. Ganon siya. You'll get to that level when you ride a lot. Okay, and just be open to the idea na marami kang matututunan na bago bilang rider o driver. Hindi matatapos ang pag-intindi, ang pagiging magaling pagka inisip mo okay ka na. You're still gonna be able to improve. That's why we still do trainings, ganyan, mga techniques. Dito lang sa atin hindi masyadong ang mga trainings pagka nagla-licensing I believe sa mga bansa like US talagang maigpit sila, Dito sa atin kasi maraming nakakalusot kaya maraming kamote. Okay, pa SCTEX na tayo, guys. Woo! SCTEX in 2 kilometers. Ang cute na, Gardenia. Mag-Happy New Year na nga pala. Happy New Year sa inyong lahat, guys, sa Paka-Aro. Naway ang susunod na taon 2024 maging fruitful, maging prosperous, maging masagana. Okay, lalo tayo magsipag para mag-improve ang buhay. If you're feeling down in any way, hindi ako religious na tao, kapit kayo sa Panginoon. Ayan, I believe strongly na pagka may panalangin ka sa Panginoon, may paniniwala ka sa Kanya, may pananalig ka, ibibigay niya yung kagustuhan ng puso mo, especially if you are dedicating it to something that's good, someone or some people, your loved life, your loved ones. Yan, SCTEX, guys, at mga Ka-Aro. Stretch tayo.
Grabe na ako mag-traffic dito, guys. Uwi na lahat ng mga tao, kaya ganon. Oh yeah.